Nakatanaw ako sa kawalan habang hinihintay ang pag-uwi ni Ashley. Alam kong masyado itong nasaktan sa sinabi ko dito kanina. Hindi ko pa napigilan ang aking sarili at nasampal ko ito. Ano nga ba ang dapat kong gawin? Hindi ko akalain. Nababalik si Ingrid sa buhay ko. Teenager pa lang. Kami nakatatak na sa isip ko na siya na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Muli kong sinulyapan ang suot kong relo. Napatim. Bagang ako dahil malapit ng maghating gabi pero walang bakas na uwi pa si Ashley. Hindi ko mapigilan na mapahilamos ng aking mukha nang maalala ko ang aming pinag-usapan kanina. Buntis. Ito at tiyak na gumagawa na ito ng paraan para maalis ang fetus sa kanyang sinapupunan. Hindi ko alam kung bakit nakakaramdam ako ng ganito. Nasasaktan ako sa isiping maaring na isa katuparan na ang ginawang abortion dito. Ngayon pa lang. Katunayan lang nito kaya hindi pa siya nakauwi ngayon. Gusto ko mang bawiin ang nasabi ko dito kanina kaya lang umalis na ito. Gusto ko sanang mag-sorry sa pagsampal ko dito kanina. Kaya lang tinalikuran niya agad ako. Hinabol ko pa siya kaya lang nakita ko na kung paano ito umiyak. Habang nakayakap kay Lola. Kitang-kita ko kung paano ito nasaktan. Pakiramdam ko parang tinutusok din ng karayom ang puso ko habang pinapanood ko kung paano ito umiyak. Siguro nga sobrang sama ang ginawa ko kanina. Sana pinigilan ko na lang ito sa pagtangkang alis. Sana hindi ko muna siya kinausap ng ganoon. Ganoon na lang. Masyado akong naging malupit sa kanya at hindi ko man lang naisaalang-alang ang nararamdaman niya. Ngayon ko lang na-realized ang kahalagahan ng pagbubuntis nito. Anak ko din ang nasa kanyang sinapupunan at ngayon ko lang na-realize na nakapasama ko para sabihin kay Ashley na ipa-abort ang bata. Pero nangyari na ang mga hindi dapat mangyari. Wala na akong magagawa pa kundi ang mag-move on at itinoon ang buong atensyon ko kay Ingrid. Noon pa man ito na ang inaasam ko. Ang bumalik. Ito sa piling ko. Kaya nga nagiging mapaglaro ako sa mga babae dahil kay Ingrid. Hinanap ko sa kanila ang presensya ng babaeng minahal ko. Napapitlag pa ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Nagdadalawang isip pa akong sagutin. Ito nang mapansin ko na unregistered number ang nakalagay. Pero dahil bored ako, wala na akong nagawa pa kundi sagutin na lang. Baka isa lang ito sa mga kaibigan ko at umaasa din ako na sana si Ashley ang tumatawag. Hello, sagot ko pagkatapos ko itong itapat sa aking tainga. Narinig ko pa ang mahaba nitong pagbuntong hininga bago sumagot. Best friend, wika nito. Agad na nagsalubong ang aking kilay nang mabusesan ko ito. Naikuyom ko din ang aking kamao. Lorenzo, tanong ko. Mahina itong tumawa. Hindi ko akalain na kilala no pa pala ako sa kabila. Nang ilang taon na hindi tayo nagkita, sagot nito na. May halong pang-uyam ang boses. Hindi ko naman mapigilan ang pagtaasan nito ng boses. Anong kailangan mo? Bakit ka tumawag traidor? Kung kaibigan, galit kong wika. Narinig ko ulit ang pagtawa nito bago sumagot. Bigla kasi kitang namimiss. Balita ko nagkabalikan na kayo ni Ingrid. Good for you. Ang babaeng 5 taon kong pinagsawaan handa mo pa rin palang saluhin ng insulto nitong wika. Pakiramdam ko biglang umakyat ang dugo ko sa ulo. Hindi ko nakaimik ng ilang segundo. Hindi ko akalain na bumaba na pala ang standard mo sa babae rider. Balita ko pa naman hindi hamak na mas maganda ang babaeng ginawa mong substitute bride 5 years ago. Pero mukhang kaya mo siyang baliwalain sa ngalan ng pagmamahal mo. Kay Ingrid, pagpapatuloy nitong wika. Kung tumawag ka para lekturan mo lang ako. Nagsasayang ka ng oras, Lorenzo. Wala akong panahon makipag-usap sa isang katulad mong traidor, nang gigil kong sagot dito. Muli itong tumawa. Ouch!
Well, nandito kasi ako ngayon sa hospital. Alam mo naman siguro na isa akong doktor, di ba? Walang pasyente at naghahanap ako ng makakausap. Kung ayaw mo akong nakausap, ibaba ko na ang tawag na ito. Pero ito lang ang masasabi ko sa'yo, Ryder, sayang ang asawa mo, tumatawa. Nitong wika sa akin pagkatapos ay bigla na itong nawala sa kabilang linya. Galit ko namang naihagis ang hawak kong cellphone. Alam na alam talaga ni Lorenzo kung paano ako galitin. Mula pagkabata kaibigan ko na si Lorenzo at Ingrid. Kami talagang tatlo ang mag-closed friend. Tinulungan pa ako nito para ligawan si Ingrid. Isa lang ang hindi ko maintindihan sa kanya. Sa araw pa mismo ng kasal namin itinanan nito si Ingrid. Never nitong nabanggit sa akin na may gusto din ito sa fiancé ko. Hindi ko maintindihan kung bakit nagawa ako nitong traidurin. Huminga ako ng malalim upang pahupain ang init ng ulo na nararamdaman ko. Pagkatapos ay muli kung sinulyapan ang suot kong relo. Wala pa din si Ashley at nakakaramdam na ako ng kaba sa isiping baka napahamak ito. Paano kung sinunod nga nito ang sinabi ko kanina na ipa-abort ang baby? Paano kung napahamak ito? May usapan kami ni Ingrid na sa kondo niya ako matutulog ngayong gabi. Pero dahil sa pag-aalala ko kay Ashley, hindi ko na magawang umalis ng bahay. Hindi na din ako kinakausap ni Lola at ramdam ko ang galit nito kanina nang nasa hapag kainan kami. Nagiging malamig ang pakikitungo nito sa akin at ramdam ko ang kanyang tampo. Hindi na ako nakatiis pa. Agad kong kinuha ang susi ng coats ko. Pakiramdam ko mababaliw ako sa kakaisip kung kumusta na ang asawa ko. Walang ibang pwedeng sisihin kapag may mangyaring masama dito kundi ako lang. Kailangan kong makahanap ng matinong kausap. Ngayong gabi, agad kong pinaarangkada ang aking sasakyan at diretsyo kong tinahak ang daan papunta sa isang bar. Ang bar ng isa ko pang kaibigan na si Lance. Nagbabakasakali ako na kahit papaano mabawasan ng kahit kunti ang bumabagabag na konsensya sa akin ngayon. Oh Per, long time no see ah. Akala ko nakalimutan mo na ang lugar na ito ah. Ang tagal mo din hindi nagpakita. Agad na wika ni Lance nang sabihin ko sa isang staff nito na hinihanap ko ito. Tipid na ngiti lang ang naging tugon ko at iginala ang paningin sa paligid. Katulad noon, busy. Masayado ang bar ni Lance at ito ang aming tambayan noong mga panahon na maayos pa ang pagkakaibigan namin ni Lorenzo. Tamang-tama ang dating mo. Nasa EA room si Ate Miguel, wika nito sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Masasabi kong lahat kaming magkakaibigan ay naging successful sa tinahak naming career. Lahat kami ay galing sa mayayamang pamilya. Galing sa pamilya ng mga doktor si Lorenzo, sa mga abogado naman si Miguel at parehong galing naman kami sa pamilya ng pagnenegosyo ni Lance. 4 kaning magkakaibigan pero si Lorenzo talaga ang matatawag kong best friend. Nasira lang iyon nang itinanan nito si Ingrid sa mismong araw ng aming kasal. Pagdating namin sa e-room ay isang nakangiting si mukha ni Miguel ang aming naabutan. Halatang may kausap ito sa cellphone pero agad niya itong tinapos nang mapansin ang pagdating namin ni Lance. Long time no see, Per. Himala, nagpakita ka yata. Ngayon, matagal na panahon mo din kaming pinagtataguan, nakangiti nitong wika at nakipag high five pa ito sa akin. Pagkatapos ay sabay-sabay na kaming umupo. So what happened? Akala namin masyado ka nang nag-enjoy sa pagiging buhay may asawa ah. Grabe ka, hindi mo man lang siya pinakilala sa amin. Agad pagpapatuoy na wika ni Miguel. Hindi ko mapigilan ang sumeryoso sa sinabi nito. Muli kong naisip si Ashley. Nasaan na kaya ito ngayong gabi? Pasensya na kayo mga pare. Nagiging busy lang sa
Negosyo. Isa pa hindi na siguro kailangan na. Makilala niyo siya. Maghihiwalay na din naman. Siguro kami, direkta kong sagot. Pagkatapos ay, sinalinan ko ng alak ang basong nasa harap ko. Agad na nagkatinginan ang dalawa kong kaibigan. Pagkatapos ay seryoso akong hinarap ni Lance. Well, ang balita namin mas boto sa kanya. Lola Agatha mo. Hindi ba't siya pa mismo ang pumili? Para maging bride mo ng araw na yun? Siya ang nagligtas sa iyo sa nagbabantang malaking iskandalo 5 years ago, sagot ni Lance. Muli, akong natigilan at malalim na nag-isip. Pagkatapos, ay isa-isa ko silang tinitigan. Alam niyo naman siguro na bumalik na si Ingrid. Di ba? Hiwalay na sila ni Lorenzo, sagot ko. Muling, natigilan ang dalawa kong kaibigan. Tahimik silang. Pinagmasdan ako hanggang sa muling nagsalita si Miguel. So ganoon na lang ba sa'yo kadali para iwan siya? Porket bumalik na si Ingrid hihiwalayan mo na. Siya. Nakalimutan mo yata na minsan ka nang niloko. Ni Ingrid. Basta na lang siyang sumama kay Lorenzo. Na walang pasabi, seryosong sagot ni Miguel. Sa aming apat na magkakaibigan ito ang pinaka. Seryoso. Ito din ang family-oriented. In short siya. Ang pinakamatino sa amin. Naguguluhan ako. She's pregnant at inutusan ko. Siyang ipalaglag iyon. Hindi ko alam pero masyado. Akong nalunod at nagulat sa pagbabalik ni Ingrid. Diretsa kong sagot. Nakita ko ang biglang pagseryoso ni Miguel. Kita ko ang inis sa mga mata. Nito nang muling tumitig sa akin. Alam mo pare, gago ka. Sarili mong anak gusto mong ipapatay. Nababaliw ka na ba? Wika nito sa mataas na tono ng boses. Sa hindi malamang dahilan agad naman nagpanting ang aking tainga. Para akong biglang nawala sa aking sarili at masama itong tinitigan. Ano bang pinagsasabi mo? Nandito ako para may mapagsabihan ng problema ko. Hindi para pagtaasan niya ako ng boses Miguel, sagot ko dito. Nakita ko ang pagnisi nito. Hindi ko alam kung bakit natagalan kong maging kaibigan ng isang kriminal na katulad mo. Imagine, gusto mong ipapatay ang sarili mong anak. Dahil lang nagbalik na ang babaeng hindi pa kayo kasal, iniputan ka na sa ulo. Nice one, Ryder. Nakakabilib ang ganyang mindset. Sa katunayan, nga idol na kita panunyang wika nito sabay. Tayo. Agad naman akong tumayo at mabilis itong sinapak. Sumadsad pa ito sa upuan at susugurin ko. Pasana nang awatin ako ni Lance. Ryder, stop. Ano ba ang problema, per? Bakit ba? Napakainit mo, wika nito at pilit akong inilalayo. Kay Miguel. Nakita ko naman ang diretsong pagtayo ni Miguel at galit akong tinitigan. Idiot! Pumunta ka dito para maglabas ng sama ng loob. Ini-expect mo ba nakakampi kami sa kabulastugan na ginawa mo? Wika nito at mabilis na naglakad papuntang pintuan ng VIP room. Bago ito tuluyang lumabas ay lumingon muna ito sa akin. Kung ano man ang ginagawa mong desisyon ngayon araw, sana hindi mo pagsisisihan, marami kang lawyer, di ba? Payong kaibigan, huwag kang maging unfair sa asawa mo. Kung ayaw mo na sa kanya, dumaan ka sa tamang proseso, wika nito at tuluyan ang lumabas ng VIP room. Naikiuyom ko naman ang aking kamao dahil sa matinding panggigil. Relax ka lang, per. Parang hindi ka naman nasanay kay Miguel. Alam mo naman na sa ating apat siya ang pinakamatino, wika nito at muli akong pinaupo. Napahilamos naman ako sa aking mukha dahil sa matinding inis sa sarili. Kung tutuusin, tama naman si Miguel. Masyado akong naging makasarili. Naging unfair ako kay Ashley. Kung tutuusin, sinira ko ang buhay nito. Dapat pala hindi ko na lang ito pinakialaman at dumistansya na lang dito. I think kailangan mo itong ayusin, per. Kung si Ingrid talaga ang gusto mo, wala namang
Magagawa si Ashley. Pero sana mag-usap kayo ng masinsinan. Kahit ako naawa sa kanya. Hindi man. Tayo nagkakausap nitong mga huling araw alam namin na nagsasama na kayo na parang tunay asawa which dapat lang naman dahil kasal kayo. Wika nito. Ano ang gagawin ko, Lance? Hirap na hirap akong magdesisyon. Gulong-gulo ang isip ko. Masaya ako sa muling pagkikita namin ni Ingrid pero aalala ako kay Ashley. Lalo na ngayon hindi pa siya umuwi ng bahay at alam kong sinunod niya ang sinabi ko na ipalaglag niya ang magiging anak namin, wika ko. Napailig naman si Lance. Pagkatapos ay tumayo ito. Ikaw lang ang makakasolve sa problema mong Ian Ryder. Pinasok mo iyan kaya dapat alam mo kung paano lusutan. Ikaw lang ang makakapagdesisyon para sa sarili mo. Pero sana, huwag puro sarili ang isipin mo. Isaalang-alang mo din ang kapakanan ng mga taong nasa paligid mo. Wika nito sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Tandaan mo, mahirap gamutin ang pusong labis na nasaktan. Hindi porket bumalik si Ingrid agad mo siyang pagkatiwalaan. Tama si Miguel, huwag kang maging unfair kay Ashley. Hindi man namin siya nakakausap, alam nanin na matinong babae ang asawa mo, pere, dagdag nito. Nakatitig ako sa walang malay na si Ashley. Nagdesisyon ako na tuluyan ng i-confine dito sa hospital ang babae dahil sa kanyang kondisyon. Kanina, buntis ito at sa sobrang taas ng blood pressure nito kanina baka malagay sa alangin ang buhay nito pati na din ng sanggol na nasa kanyang sinapapupunan. Hindi ko akalain na masusundan agad ang pagkikita namin. Pagkatapos ko itong mabangga sa hallway, agad akong dumiretso sa pinsan kong si Cheska. May mga bagay akong gustong itanong dito. Nakatakda din kasi akong mag-training para tuluyan ng pamahalaan ang pamamalakad ng hospital na ito. Yes, mga magulang ko ang may-ari ng hospital at ako ang nag-iisang tagapagmana. Muli kong tinitigan ang napakaganda nitong mukha. Kakaiba ang kanyang taglay na karisma at kahit sino sigurong lalaki mapapalingon dito, lalo na kung maayusan ito. Napaka-simple niyang tingnan. Gayunpaman hindi maikakakaila ang taglay nitong ganda at nag-umapaw na sex appeal. Mahaba ang buhok at heart shape ang mukha. Katamdaman ang tangos ng ilord at natural na mapupula ang labi. Hindi ko akalain na sa isang iglap agad na masisira ni Ingrid ang pagsasama ng dalawa. As usual, biglang nawala sa huwisyo ang kaibigan ko at muli itong naging sunod-sunuran kay Ingrid. Well, iyon naman din kasi ang forte ni Ingrid, di ba? Kahit siya, napasunod din ito sa loob ng 5 taon. Naitakwil pa ako ng sarili kong pamilya dahil doon. Hey, kawawa naman siya. Maayos naman ang kalagayan niya kaninang umaga. May nag-trigger lang talaga siguro kaya biglang tumaas ang blood pressure niya, narinig ko pang wika ni Cheska habang nakaupo sa gilid ng kama ni Ashley. Pinsang buko ito at kita ko sa kanyang mga mata na nakikisimpatya ito sa pinagdadaanan ni Ashley. Pwede bang ikaw na muna ang bahala sa kanya? Ay, think wala nang pakialam sa kanya ang gago niyang asawa kaya wala tayong choice kundi tulungan siya. Hanggang sa makarecover, sagot ko. Agad naman. Tumango si Cheska. Kailangan niya ng masusing pag-ingat, Inzo. Masyadong mahina ang kapit ng bata at sa mga pinagdadaanan niya ngayon masyado siyang fragile. Sagot nito. I know. And I think kailangan ng matinding intervention sa kanya. Nabanggit niya kanina sa akin bago nawalan ng malay na gusto daw niyang ipalaglag ang sanggol. May be dahil sa sama ng loob. Kaya nasabi niya ang bagay na yon, sagot ko. Tumayo naman si Cheska at hinarap ako. Gago din ang rider na iyon. Wala man lang care sa asawa niya. Alam naman siguro niyang buntis at basta na lang hinahayaan na umalis mag-isa ng bahay. Hinayaan niya din magpa-check up na
Isa lang, sagot nito. Na-excite siguro sa muling pagbabalik ng dati. Yang kasintahan, sagot ko. Hindi ko maiwasan. Na muling iwasan na suluyapan ang tulog pa rin na. Si Ashley. Mataas ang kanyang blood pressure. Hindi din siya. Pwedeng basta-basta na lang uminom ng gamot. Kumbinsihin mo siya na kapag magising siya stay muna ng hospital. Lagi mo din siya. Paantabayan sa mga nurse, wiko ko dito. Paano kung insist niya pa rin ang tungkol sa abortion, tanong ni Cheska. Natigilan ako. Baka naman masyado lang siyang nabulag sa sakit. Ng kalooban na kanyang nararamdaman. Magbabago din ang isip niyan kapag kumalma na. Sagot ko. Napatango naman si Cheska. Masaya ako dahil kahit papaano naka-moved on. Kana sa paghihiwalay niyong dalawa ni Ingrid. Mabuti na din at nagkabati na kayo nila tita at tito. Alam mo naman siguro ang dahilan kung bakit galit. Nagalit sila sa'yo noon, di ba? Noon pa man ayaw na. Nila kay Ingrid tapos itinanan mo pa, mahaba. Nitong wika. Natawa naman ako. Hindi ko din akalain na magagawa ko ang bagay na iyon. Siguro nabulag din ako sa matinding pagkakagusto ko sa kanya noon kaya hindi na ako nakakapag-isip ng tama at isa pa hindi pa ready na magpakasal si Ingrid noon at sinabi nito na hindi na daw siya sure sa nararamdaman niya kay Ryder at may gusto daw siya sa akin ako naman itong si Gago, akala mo naka-jackpot. Agad kong niyaya si Ingrid na takasan ang kanilang kasal, mahaba. Kung kwento kay Cheska. Napailing naman ito. Mabuti na din at habang maaga pa nakilala mo na ang ugali ng babaeng iyon. Kahit ako, hindi ko siya gusto para sa'yo. Parang hindi kasi gagawa ng matinong bagay. Masyadong maarte at laging pasosyal, sagot naman ni Cheska. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. At least nagising na ako sa katotohanan na hindi siya ang babaeng para sa akin, sagot ko naman. Tanging-tango lang ang naging tugon ni Cheska at muli nitong tinitigan ang natutulog na si Ashley. Ang ganda niya ano? Sayang nga lang at kay Ryder. Pa siya na in love, wika nito. Tumango naman ako. Yeah, she's really beautiful. She's perfect, sagot ko. Naman habang hindi inaalis ang pagkakatitig kay Ashley. Hindi ko na din napansin ang bahagyang pagtaas ng kilay ni Cheska at ang pagngiti habang nakatitig sa akin. I think kailangan ko nang makauwi. Mukhang masarap naman ang tulog niya. Papasok na lang ako nang maaga bukas at unahin ko siyang tingnan. Kailangan niya ng close monitoring dahil hindi din ganoon kalakas ang kapit ng baby sa kanyang sinapupunan. Knowing sa kanyang kondisyon, tiyak na magiging prone for miscarriage siya. Kaya kailangan talaga ang iba yung pag-iingat, sagot. Ulit ni Cheska. Tumango ako. Dadaan ako sa nurse station. Pwede ka na din. Siguro umuwi para makapagpahinga ka din, wika nito at tuluyan ng lunabas. Hindi na ako sumagot. Bagkus muli kong tinitigan si Ashley. Umti ako at nilapitan ito. Don't worry kung ayaw na sa'yo ng asawa mo. Nandito ako para protektahan ka, bulong ko dito. Hindi ko mapigilan na haplusin ang noo nito. May kakaibang damdamin na biglang lumukob sa pagkatao ko nang ginawa ko iyon. Wala sa sariling. Napaatras ako malakas na napabuntong hininga. Doc Lorenzo, pwede na daw po kayong umuwi, sabi ni Dr. Cheska. Ako na po ang bahalang magbabantay sa pasyente, nagulat pa ako ng may biglang nagsalita sa aking likuran. Agad kong binawi ang tingin kay Ashley at nilingon ito. Siguro sobrang lalim ng iniisip ko at hindi ko man lang namalayan ang nurse na pumasok dito sa loob ng kwarto. Siguraduhin mo na mabantayan mo siya ng maayos. Huwag din kayong magpapapasok ng kung sino-sino sa kwarto na ito. Kung may magtangka mang bumisita sa kanya ngayong gabi, ipaalam mo. Sa akin agad, seryoso kong sagot. Tumango naman ito. Huling sulyap at agad na akong lumabas ng kwarto ni Ashley.
Diresto ako sa parking area. Halos alas 2 na ng madaling araw at masyado ng tahimik. Ang gabi. May kondo ako malapit sa hospital na ito at balak kung doon na muna matulog. Pagkagising ko, mamaya ay balak ko din na bumalik agad ng hospital. Balak kong ako mismo ang mag-aalaga kay Ashley. Pagkadating ko ng kondo ay nagulat pa ako nang makita ko si Ingrid sa labas ng unit ko. Mukhang kanina pa ito naghihintay sa akin base sa kanyang hitsura. Hindi naman ako makapaniwalang tumitig. Dito. May kailangan ka ba? Tanong ko kaagad na. Makalapit ako dito. Nakita ko ang seryoso nitong mukha na tumitig sa akin. Mabuti naman at natyempuhan kita. Nagpalit ka. Napala ng number, hindi kasi kita matawagan eh. Agad na sagot nito at tumitig sa akin. Wala nang dahilan pa para mag-usap tayo, di ba? Tinapos mo na ang relasyon natin. Bakit nandito ka? Pa. Kung hindi naman importante ang kailangan mo, umalis ka na. Wala akong time na makipag usat sa'yo, Ingrid, seryoso kong sagot. Gulat naman itong napatitig sa akin. Ang bilis mo naman maka-moved on, hindi naman ganyan ang tonsero ng boses mo nang malaman mo nahihiwalayan kita ah. Mukhang naka-moved on ka nga sa akin, nakangisi nitong sagot. Tinawanan ko lang ito. Hindi habang buhay sasambahin kita, Ingrid. Sabihin na natin na na-realize ko na hindi ka pala karapat dapat na mahalin, sagot ko naman. Nakita ko ang biglang pamumula ng mukha nito. Hindi ko naman mapigilan ang muling mumisi. Now tell me, what do you want? Pagod ako at gusto ko nang matulog, muli kong tanong dito. Nakita ko pa ang pag-alangan sa mukha nito bago sumagot. Ayaw kong makipaglapit ka pa kay Ryder. Nagkakamabutihan na kaming dalawa at balak na naming ituloy ang sumpaan namin, agad na wika nito. Napataas naman ako ng aking kilay. Bilib din naman ako sa'yo, Ingrid. Ilang buwan ka lang na hindi nakatikim ng sex sa akin, bumalik ka na kaagad sa kanya. Nasatisfied ka ba niya kaagad? Well, knowing Ryder, alam kong magaling sa kama. Iyon. Bagay nga kayong dalawa ng insulto. Kung sagot. Muli itong natigilan. Pagkatapos ay manghiyak-iyak itong tumitig sa akin. Yes, sex ang dahilan kaya iniwan ako ni Ingrid. Naaksidente ako sa Amerika at napinsala ang aking pagkalalaki. Naging impotent ako at wala na akong kakayahan pa na paligayahin ito sa kama. Ito ang naging dahilan kaya tumabang ang pakikitungo nito sa akin hanggang sa nagdesisyon ito na maghiwalay kami. Although alam ko naman na hindi panghabang buhay ang sakit kong ito. May pag-asa pa akong gumaling at kailangan ko lang i-maintain ang healthy lifestyle ko. Gayunpaman dahil sa sakit kong ito, napatunayan ko na hindi pala talaga sa akin si Ingrid. Sayang lang ang ibinigay kong panahon dito. Sayang lang na ipinaglaban ko ito noon. Hindi mo ako masisisi, Lorenzo. Gusto ko ng normal na buhay. May mga pangangailangan ako at hindi mo na kayang ibigay iyon. Kaya kung pwede lang, huwag mo nang tangkain pang lumapit kay Ryder. Tama nang sinaktan natin siya noon, seryoso nitong wika. Umisi ako sa katintigan nito. Don't worry, Ingrid. Tapos na ako sa'yo. Wala na akong balak pang habulin ang isang katulad mo. Well, good luck na lang sa pag-ibigan nyo ni Ryder. Sana magtagumpay kang maagaw siya sa asawa niya, nakangisi kong wika. Natigilan ito. Saka seryoso akong tinitigan. Walang pagmamahal sa kanya si Ryder. Hanggang ngayon ako pa rin ang mahal niya kaya madali lang sa akin na patalsikin siya sa buhay ni Ryder. Parang hindi mo naman yata ako kilala ahat ng gusto ko. Makukuha ko sa isang pitik lang, mayabang nitong sagot. Humalakhak naman ako. Well, let's see kung hanggang saan makakarating ang pagmamahalan nyo. Don't worry, Ingrid.
Burado. Nasa listahan ko ang pangalan niyong dalawa ni Ryder. Kung sakaling magkakasalubong man ang landas natin muli, isipin yung dalawa na hindi tayo magkakakilala. Wala na akong balak pang habulin ka. Sa nasabi ko na, tapos na ako sa'yo. Hindi ko kailangan ng isang babaeng kagayam, no? Seryoso kong sagot at binuksan na ang pintuan ng aking unit. Pwede ka nang umalis. Hindi ko akalain na akasayahan mo pa ng oras ang pagpunta mo dito. Ayaw na kitang makita habang buhay, muli kong wika sabay pasok sa loob ng unit ko. Malakas ko pang isinara ang pintuan at dumiritso ng kusina para uminom ng tubig. Muli kong naalala si Ashley. Kawawang babae. Mukhang siya ang mas apektado sa laban na ito. Siya na nga itong nagamit siya pa ngayon ang magiging miserable. Umuwi na ba si Ashley? Agad na wika ko sa security guard na nagbabantay sa gate. Halos pangalawang araw nang hindi umuwi si Ashley at lalong inaatake ako ng matinding pag-aalala. Hindi pa po, sir. Yan din po ang palaging tinatanong ni Madam Agatha. Pero hain pa po talaga nakakabalik si Ma'am Ashley, sagot nito. Napatim. Bagang ako at mabilis na naglakad. Papasok ng loob ng bahay. Agad naman. Sumalubong sa akin ang nakangiting si Ingrid. Hindi ako makapaniwalang napatitig dito. Kailan pa ito pinayagan Lola na makapasok ng bahay? Alam ko hindi ito nakakapasok dito sa loob kung hindi din lang ako ang insist. Mukhang mabait na sa akin ang lola mo, Ryder. Hinayaan niya akong hintayin kita dito sa living room. Nakangiti nitong wika sabay lapit sa akin at kinintalan ako ng halik sa labi. Napadalaw ka yata, wika ko at agad na lumayo dito. Sandali itong natigilan. Pagkatapos ay muling sumilay ang matamis na ngiti sa labi nito. Bigla kasi kitang na-miss eh. Wala ka sa opisina mo kaya naisip kong puntahan na lang kita dito sa bahay. Sagot nito. Agad naman akong tumango. Tatawagan na lang kita. Nakakapagod ang araw na ito at gusto ko nang magpahinga, sagot ko. Hindi naman. Makapaniwalang muli itong napatitig sa akin. Kahit alko hindi ko din maintindihan ang sarili ko. Supposed to be masaya ako dahil nandito siya. Pero iba ang pakiramdam ko ngayon. Masyadong okupado ni Ashley ang isip ko. Gusto mong i-message kita? Marunong ako at tiyak na magiginhawaan ka, sagot nito na halata ang lambing sa boses. Umiling ako at naglakad na papuntang hagdan. Umalis ka na muna, Ingrid. Hayaan mo muna akong makapaghinga. Sagot ko dito at tuluyan na itong tinalikuran. Pagmulat ko ng aking mga mata ay agad na sumalubong sa aking paningin. Ang puting kulay ng kwarto. Hindi ko maiwasan na mag-isip kung nasaan ako. Pakiramdam ko sobrang gaan ng pakiramdam ko kaya naman dahan. Dahan akong bumangon. Buti naman at nagising na ang Sleeping Beauty, agad pa akong napalingon nang may biglang nagsalita. Sa tagiliran ko, agad kong nakita ang lalaking nakasuot ng kulay pudge. Ito ang doktor na nakabangaan ko. Gopo ito. At nakangiti habang nakatitig sa akin. Ang magaganda nitong mga mata. Agad itong lumapit sa akin. Dahan-dahan lang. Grabe, halos 2 araw kang tulog. Ganoon ka. Baka puyat at sinulit mo ang lahat para makapagpahinga dito sa hospital. Nakangiti nitong tanong. Pagkatapos, ay hinawakan nito ang aking kamay at dahan-dahan na tinanggal ang karayom na nakakabit sa akin. Nakadextrose pala ako. Nagtatanong. Ang mga matang tumitig ako dito. Wala si Dolphy Cheska kaya ako muna ang nag-aalaga sa iyo. Tell me.
Kumusta ang pakiramdam mo? Nahihilo ka pa ba? Muling tanong. Nito. Wala sa sariling nahawakan ko. Ang aking tiyan. Dinadama ko ang unti. Unting nabuong fetus sa aking sinapupunan. Huwag kang mag-alala. Pareho. Kayong safe ng baby mo. Pero, kailangan mo pa rin mag-ingat, Ashley. Huwag kang mag-alala, nandito lang kami para alalayan ka sa pagbubuntis mo, muli nitong wika. Hindi ko naman mapigilan na maluha nang muling sumagi sa isip ko ang lahat. Ang pagbabalik ng dating fiancé ni Ryder. Ang pakikipaghiwalay nito sa akin. Pwede kang umiyak kung gusto din. Pero huwag mong gawing hobby iyan. Dahil si baby ang unang maapektuhan. Kung ano ang nararamdaman ng nanay, nararamdaman din ng anak. Kahit sabihing dugo pa lang iyan still. Nagkakaroon na tayo ng koneksyon sa isa't isa. May gusto ka bang kainin? Pwede kitang padalhan ng pagkain dito. Muling wika nito. Umiling naman ako at tumitig dito. Pwede na ba akong umuwi, dos? Tanong ko. Agad na rumishistro ang pagkagulat sa mga mata nito at pilit na ngumiti. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Isasuggest ko sana sa iyo na magstay ka pa ng ilang araw dito sa hospital. Para matutukan ka namin, sagot nito. Agad akong umiling at dahan-dahan na bumaba ng hospital bed. Ayos na ako, dos. Hayaan mo, babalik po ako dito kapag may kakaiba akong nararamdaman sa sarili ko, sagot ko. Dito at tinitigan ito. Kahit papaano. Nagpapasalamat ako dito. Mukha naman itong mabait. Isa pa. Magandang lalaki si Dolphy at kita ko sa kanyang mga mata ang pagtutol sa gusto kong mangyari. Well, wala akong magagawa kung ang gusto mo. Nandoon ang mga damit mo. Pwede mo nang palitan ang hospital gown na suot mo para komportable ka. Wika nito at tumalikod na. Magbihis ka na muna. Babalik ako. Dala ng mga gamot na dapat mong inumin. Kailangan mo iyon para sa safety mo at kay baby mo, wika nit at agad na lumabas ng kwarto. Naiwan naman ako at agad na hinagilap ang aking damit. Pumasok ako ng banyo at agad na nagpalit. Pagkalabas ko ng banyo ay nagulat pa ako nang makita ko ang isang nurse. Nakangiti ito habang nakatitig sa akin. May bigla ang surgery si Doc Lorenzo. Ipinabibigay niya sa akin itong mga gamot na iinumin mo, ma'am. Huwag niyo na daw po isipin ang tungkol sa hospital bill, na settled na po iyon. Wika nito sabay abot sa akin ang isang paper bag. Nakangiti ko naman itong kinuha sa kanya at nagpasalamat. Pakisabi na lang po sa kanya na salamat. Babalik na lang po ulit ako dito para personal na magpasalamat sa kanya. Sa ngayon kailangan ko na po munang makauwi sa admin, wika ko. Dito. Agad naman itong tumahgo kaya lumabas na ako ng kwarto. Dahan-dahan akong naglakad sa hallway. Kahit papaano magaan na ang pakiramdam ko. Dumiretso ako sa labas ng hospital at agad na nag-abang ng taxi. Sinipat ko ang suot kong relo at napansin ko na halos 2:00 na ng hapon. Tiyak na nag-aalala na si Lola. Agad sa akin. 2 araw na. Tulog daw ako ayon kay Doc Lorenzo. Agad akong nakasakay ng taxi. Agad kung sinabi sa driver kung saan ang destinasyon ko. Habang bumibiyahe, hindi ko mapigilan ang mapaluha ng muli kong maisip ang mga usapan namin ni Ryder. Ang tungkol sa sinabi nitong pagpapalaglag sa amin. Baby, siguro kailangan ko nang umuwi ng probensya. Hindi ko na kayang magtagal pa dito sa Manila sa ganitong klaseng kondisyon ko.
Magpapaalam lang ako kay Lola Agatha at alis na din. Agad ako. Muli kong hinawan ang aking tiyan at malungkot na napangiti. Hindi ko na siya ipapalaglag. Bubuhayin ko ang batang ito sa abot ng aking makakaya. Hindi ko hahayaan na ito ang magdusa sa mga nangyari sa amin ni Ryder. Sisiguraduhin ko na ito na ang last na pag-apak ko sa bahay nila. Pagdating ng bahay at agad kong inabutan ng pera ang driver. Hindi ko na hinintay ang sukli at agad akong bumaba. Pinagbuksan namnan ako. Kaagad ng gwardiya nang mapansin ang pagdating ko. Good afternoon ma'am, bati pa nito sa akin. Tanging tipid ng ngiti lang ang naging sagot ko at diretso na akong naglakad papasok ng bahay. Akmang aakyat na ako ng hagdan ng mapatingala ako. Narinig ko kasi na parang may nagtatalo. Agad akong napasigaw nang napansin ko ang pagkahulog ni Lola Agatha. Tulala. Akong napatitig sa katawan nito na saktong bumagsak sa aking paanan. Wala sa sariling napaupo ako at tinitigan ito. May dugo na lumalabas sa ulo nito kaya taranta kong tinawag ang pangalan nito. Lola. Lola, wika ko sabay marahan. Napagyugyog. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Dahil sa matinding pag-aalala. Akmang tatayo ako para humingi ng tulong nang biglang narinig ko ang boses ni Ryder. What have you done? Galit na sigaw nito. Patakbo itong bumaba ng hagdan. Kasunod ni Ingrid. Bigla ang ragasa ng sakit na nararamdaman ko dahil sa selos. Ryder na nahulog si Lola. Dalhin natin siya sa hospital, umiiyak na. Wika ko. Galit ako nitong nitigan at akmang magsasalita ng biglat. Sumingit si Ingrid. Hindi siya nahulog. Kitang-kita ng dalawa kong mata na itinulak mo si Va. Ryder, gusto niyang patayin si Lola. Galit na wika ni Ingrid sa kadinuro. Ako. Agad na nanlaki ang aking mga mata sabay iling. Hindi kakarating ko lang paakayat. Ako nang hagdan ng hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko nang lumapat sa pisngi ko ang palad ni Ryder. Sa ikalawang pagkakataon, sinampal niya ako. Enough. Tama na Ashley. Kung nagbalik ka dito para guluhin ang mailing ito, nagkakamali ka. Ayaw ko nang marinig pa ang mga paliwanag mo. Galit na sigaw nito sa akin. Tulala. Naman akong napatitig dito habang hawak ang nasaktan kong pisngi at unahan sa pagpatak ang luha sa aking mga mata. Ryder, tama na muna iyan. Kailangan na nating madala si Lola sa hospital. Narinig ko pang wika ni Ingrid. Agad naman binuhat ni Ryder si Lola Agatha at patakbong lumabas ng bahay. Bago tumalikod si Ingrid, tinapunan pa ako nito ng nang-uyam na tingin. Hinang-hina naman akong napaupo. Napahagulhol ako ng iyak dahil sa magkahalong pag-aalala at sakit na nararamdaman. Hindi ko akalain na ito ang sasalubong sa akin sa pag-uwi ko. Gusto ko lang naman magpaalam sa kanya pero bakit ako pa ang napagbintangan niya na tumulak kay Lola sa hagdan. Yakap ang sarili ko, hindi ko na nagawa pang umakyat ng silid. Hindi na din ako nakagalaw. Sobrang sakit sa pakiramdam na sa kabila ng pagmamahal na ibinigay ko sa pamilyang ito, ganito pa ang naging sukli sa akin. Sobrang sakit isipin na nagsasama na si Ingrid at Ryder at katunayan lang nito na sabay silang bumaba kanina ng hagdan. Mukhang ako nga ang luhaan sa huli. Sana hindi na lang ako pumayag na totohanin ang pagiging asawa sa kanya. Sana hindi na lang ako lumuwas
Dito sa Manila. Masaya pa sana ako. Ngayon kasama ang aking pamilya. Si nanay, si tatay, pati na din ang mga kapatid ko. Hindi ko alam kung ilang oras ako. Nakatalong ko dito sa may hagdan. Pakiramdam ko na paidlip ako at nagulat. Nalang ako nang may mga kalalakihang pumasok sa loob ng bahay. Agad kong nakita si Ryder sa karamihan sa kanila. Kaya wala sa sariling napatayo ako. Ryder, anong ibig sabihin nito? Sino? Sila, tanong ko sa mahinang boses. May galit sa mga matang tinitigan ko. Kriminal ang babaeng iyan. Tinangka niyang patayin ang lol ko. Hulihin niyo siya at ikulong di. Wika nito sa seryosong boses. Agad naman nagsinuran ang mga naka-uniform na mga pulis. Pinusasan ako. Hindi ko siya itinulak. Kakarating ko lang, Ryder, hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Lola. Maawa ka sa akin, huwag mo naman itong gawin. Kahit papaano asawa mo pa rin ako. Maawa ka. Ayaw kong makulong. Umiiyak na wika ko dito. Punong-puno ng pagmamakaawa ang mga titig ko. Dito pero tanging matalim lang na titig ang isinukli nito sa akin. Wala na akong nagawa pa kundi ang mapahagulhol na lang ng iyak. Lalo na nang basahan ako ng Miranda rights. Red Ashley Sebastian, ikaw ay inaaresto sa salangtangkang pagpatay kay Imret Agatha Sebastian. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaring gamitin paboro laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay mayroon ding karapatang kumuha ng sariling abogado na iyong pinili, at kung wala kang kakayahan, ito ay ipagkakaloob sa iyo na iintindihan mo ba? Kasabay ng salitang iyon ay halos hindi ako malkahinga sa kakaiyak. Napayuko ako at kusa kong inihakbang ang aking mga paa para sumama sa mga pulis. Muli kong sinulyapan si Ryder sa kahuli-hulihang pagkakataon. Wala nang sasakit pa sa lahat ng mga nangyari sa akin. Para akong basahan na basta na lang itinapon ng sarili kong asawa. Napagbintangan pa ako sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. Pakiramdam ko biglang nawala ang lahat sa akin. Pakiramdam ko wala na akong karapatan pa para mabuhay sa mundo. Kung pwede nga lang naipikit ko na lang ang aking mga mata at takasan ang lahat ng mga nangyayari ngayon. Gagawin ko. Ayaw ko nang mabuhay pa. Napaupo ako sa sofa ng tuluyan nang nakaalis ang mga pulis kasama si Ashley. Hindi ko akalain na dito matatapos ang lahat sa amin. Hindi ko akalain na magawa nitong saktan si Lola. Mukhang wala na ang aming baby. Nagawa na nitong ipalaglag base sa hitsura nito. Maputla si Ashley at alam kung isa yun sa mga palatandaan na wala na ang baby namin. Hindi man lang ito nagdalawang isip na kitlin ang buhay ng aming anak. Aminado ako na kasalanan ko din ako ang nagtulak sa kanya sa bagay na yon. Pero ang ikinagagalit ko lang hindi man lang ito nagdalawang isina. Sundin ang gusto ko. Isa pa nagawa pa. Talaga nitong saktan si Lola. Ang pinakamamahal kong abuela. Ang kaisa. Isang tao na meron ako. Hindi ko na malaya ng pagpatak ng aking luha. Tumayo ako ng muli kong naalala si Lola. Under observation ito. At natatakot akong tuluyan siyang mawala sa akin. Hinding-hindi ko mapapatawad si Ashley kapag may masamang mangyari kay Lola. Sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan. Sir, kawawa naman po si Man. Hindi po ako maniniwala na tinulak niya si Madam Agatha. Kakarating lang po
Kasi niya kanina, pasakay ako ng kotse nang bigla akong lapitan ni Manong. Guard. Seryoso ang mukha nito habang nakatitig sa akin. Bigla akong nag-alangan. Nakaramdam ako ng matinding agam. Agam. Magagawa ba talaga ng Ashley ang bagay na yun? Paano kung nagkamali ako sa pagbintang sa kanya? Paano kung nagsinungaling si Ingrid sa sinabi nito na nakita niya kung paano itulak ni Ashley si Lola? Saksi ako sa magandang samahan ni Lola at Ashley. Ni sa hinagap hindi ko di nakalain na nagagawang saktan ni Ashley si Lola ng ganoon-ganoon na lang. Naikuyom ko ang aking kamao at tulalang napatitig sa kawalan. Aminin. Kuman o hindi nakaramdam ako ng matinding takot kung sakaling nagkamali ako sa pagbintang kay Ashley. Basta ko na lang ba papaniwalaan ang statement ni Ingrid? Malalaman din natin ang totoo kapag magiging maayos na si Lola, maiksi. Kung sagot at agad na sumakay na ng Coats. Babalik ako ng hospital. Ayaw ko munang mag-isip ng ano paman. Ang gusto ko sa ngayon ay siguro na nasa maayos na kalagayan si Lola. Agad akong nakarating sa Amadeo Medical Center. Mabilis kong ipinark ang aking kotse at agad na bumaba. Papasok na ako ng hospital building nang makita ko ang familiar na mukha. Si Lorenzo. Ang taksil kong kaibigan. Seryoso itong nakatitig sa akin kaya agad ko itong nilapitan. Hindi ko napigilan at agad ko itong sinuntok sa panga. Halos matumba ito kaya naman. Agad na nagsilapitan ang mga guard ng hospital. Hindi ka pa rin nagbabago, Ryder. Masyado ka pa ring mainit, wika nito. Habang hinihimas ang nasaktang panga. Walang hiya ka. May gana ka pang magpakita sa akin sa kabila ng ginawa mong mga kasalanan, galit kong sigaw dito. Ngumisi ito at sininyasan ang mga gwardya na dumistansya na muna. Nang uuyam ang mga tingna, ipinukol nito sa akin. Kung ayaw mo akong makita, iniwasan mo sana ang teritoryo ko. Alam mo naman siguro kung kaninong hospital ito, di ba? Alam mo naman. Siguro na pag-aari ko ang lupa na inaapakan mo ngayon, galit na sagot nito. Natigilan ako at muli kong naikuyom ang aking kamao. Sa susunod, matuto kang lumugar. Huwag kang mag-amok sa hindi mo teritoryo. Pwede kitang ipapatay kung gustuhin ko. Muling wika nito. Hayop ka, gigil na wika ko dito. Tumawa ito at seryoso akong tinitigan. Mas hayop ka, Ryder. Hinayaan mo ang asawa mo na magdesisyon para ipapatay ang inyong anak. Basta mo na lang siya iniwan na yung nagbalik na si Ingrid. Si Ingrid na 5 taon ko nang pinagsawaan, sagot nito. Parang nabingi naman ako sa sinabi nito at agad na tumitig sa kanya. Takang-taka ako kung paano niya nalaman tungkol sa pagdadalang tao ni Ashley. Isa pa talagang naisingit pa nito ang tungkol kay Ingrid. Ako ang nakausap ng asawa mo kahapon. Sa akin niya mismo sinabi na gusto niyang ipa-abort ang bata. 2 araw siyang nag-stay dito sa hospital at mapapatunayan yan sa kanyang mga medical records, hayop ka. Kung maitim ng budhi ko, mas maitim ang sayo, nakangisi nitong wika. Akmang tatalikuran ako nito nang muling magsalita. Balita ko ang asawa mo ang pinagberntangan mo sa pagkakahulog sa hagdan ng lola mo. Don't worry. Maayos na ang kanyang kalagayan. Malalaman mo din kung itinulak ba siya ni Ashley o aksidente lang ang lahat. Muling wika nito. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig dito. Paano niya nalaman ang tungkol sa bagay na ito? Huwag ka nang magulat, best friend. Walang sekreto sa akin, alam mo naman siguro kung gaano ako katalino. Di ba?
Sa ating lahat na magbabarkada. Ako ang pinaka-genius. Kaya nga. Naging doktor ako, di ba? Isa pa may. Mga mata ako sa bahay nyo at sila. Mismo ang nagbabalita sa akin. Tatawa-tawa nitong wika at tuluyan na. Akong tinalikuran. Naikuyom ko. Naman ang aking kamao dahil sa matinding inis. Huminga ako ng malalim at aktong. Babalik na ng emergency room nang salubungin ako ng isang nurse. Agad. Ako nitong kinausap. Sebastian, nailipat na po ang lola niyo ng private room. Pinapasabi ni Dr. Lorenzo, hayaan niyo po munang magpahinga ang pasyente. Agad na wika nito sa akin. Muling. Napakunot ang noo ko ng banggitin. Nito ang pangalan ni Lorenzo. Kung ganoon siya din pala ang gumamot kay Lola. Mukhang nakakarami na sik. Lorenzero ngayong araw. Gayunpaman. Hindi maikakaila na dapat kong ipagsalamat dito ang pagkakaligtas sa buhay ni Lola. Salamat, maikli kong wika. Tumango ito at ibinigay sa akin ang room number ni Lola. Agad akong naglakad patungo doon at nagulat pa. Ako pagkapasok ng kwarto may isang nurse na nagbabantay dito kasama ni Ingrid. Ryder, ayos na daw si Lola. Masaya ako dahil hindi siya napuruhan agad. Nawika ni Ingrid nang makapas-okay ako. Tumango ako at nilapitan ang walang malay na si Lola Agataha. May benda. Ito sa ulo at kaliwang binti. Naikuyom ko ang aking kamao. Bakit nasa bahay ka pa kanina? Hindi. Ba't sinabi ko sa'yo na pwede ka di walo? Umuwi pagkatapos kong tingnan si Lola ay binalingan ko si Ingrid nakita ko ang pamumutla nito at napalnok. Nang makailang ulit. Nagdududang. Tumitig ako dito. Gusto sana kitang puntahan sa kwarto mo kanina sakto. Naman na napagkaakyat ko nakita ko na nagtatalo si Ashley at Lola. Agad pagkatapos. Nakita ko na lang na bigla niyang itinulak kaya nahulog si Lola, wika. Nito nang hindi makatingin ng diretsyo sa akin. Natigilan ako. Hindi ko mapigilan na mapataas ang aking kilay dahil ayon sa guard kakarating lang ni Ashley ng oras na yun. Sige, pwede ka nang umuwi. Masyado. Nakitang naabala, maiksi kong wika. Dito. Natigilan ito at dahan-dahan na lumapit sa akin. Hinawakan pa ako nito sa kamay. Sasamahan na kitang bantayan si Lola. Wala naman akong gagawin sa bahay kaya ayos lang kung kumuna. Ako, sagot nito. Agad akong umiling at seryoso itong tinitigan. Salamat na lang Ingrid. Pero umalis ka na muna. Tatawagan na lang kita kapag may kailangan ako sa'yo. Seryoso kong sagot. Pagkatapos inalis ko ang kamay nito na nakahawak sa akin. Wala na itong nagawa pa kundi ang maglakad palabas ng kwarto. Malungkot akong napatitig sa kawalan. Habang iniisip ko kung tama ba ang ginawa ko kay Ashley. Nandito ako sa labas ng presensero. Hinihintay ko ang pagdating ni Miguel. Buti na lang at tinawagan ako ni Manong Guard kanina. Siya ang nagbalita sa akin na ipinahuli daw ni Ryder si Ashley dahil ito ang suspect. Kung bakit nahulog sa hagdaa si Lola. Agad ha. Hindi ako papayag na basta na lang nilang ipakulong si Ashley. Gagawin ko ang lahat mailabas lamang ito dahil alam kong delikado ang kalagayan nito. Kapag magtatagal pa sa kulungan. Agad akong bumaba ng kotse nang makita ko ang pagdating ni Miguel. Nakipagkamay muna ako dito at saka ito. Seryosong tinitigan. Nasa loob si Ashley. Ipimakulong siya. Nang gago mong kaibigan. Hindi ako. Naniniwalang magawang itulak ni Ashley ang lola ni Ryder. Gawin mo. Ang lahat mailabas siya sa kulungan na. Iyan, walang paligoy-ligoy kong wika. Kay Miguel.
Saglit itong natigilan at tinitigan ako. Bakit mo ito ginagawa? Bakit ka nakikialam sa problema ng mag-asawa? Sa problema ni Ryder, sagot nito. Natigilan ako. Bakit nga ba hindi ko alam, basta ang alam ko, naawa ako kay Ashley. Hindi niya dapat maranasan ang ganitong bagay. Pasyente ko siya. Buntis siya at hindi siya dapat magtagal sa ganyang klaseng environment. She's fragile at anumang oras pwede siyang makuna. Dahil sa stress, seryoso kong sagot. Iyon lang ba ang dahilan mo? Ganyan ka ba sa lahat ng pasyente mo? Tinutulungan mo sa kahit personal nilang problem, muling tanong ni Miguel. Wala akong time na magpaliwanag sa iyo, Miguel. Kung ayaw mong tulungan na mapalabas sa kulungan na yan si Ashley, maghahanap ako ng ibang abogado. Maraming abogado ang pamilya namin at pwede ko silang tawagan ngayon kung naduduwag kang tumulong sa isang kaawa-awang buntis na babae, seryoso kong sagot. Muli itong tumitig sa akin at hupailing. You're impossible, Lorenzo. Alam mo naman na mainit na sayo si Ryder. Tapos pati asawa niya papakialaman mo pa, sagot nito, mumisi ako. As far as I know, hindi na asawa ang turing ng gagong Ryder na yun kay Ashley. Itinapon niya na ito na parang isang basahan, isang napakagandang basahan. Kaya tulungan natin siya. Miguel, hindi ako alis sa lugar na ito hanggat hindi ko mailabas si Ashley sa kulungan na yan, sagot ko. Napatango ito at nagpatiuna ng naglakad papasok ng presento. Agad naman akong napasunod. Pagpasok ng presento ay hinayaan ko na si Miguel na makipag-usap sa mga authority. Agad akong nag-request na kung pwedeng makita si Ashley. Agad naman akong pinagbigyan, lalo na nang malaman nila na may kasama akong abogado. Naikuyom ko ang aking kamaong makita ko si Ashley sa isang sulok. Tulala itong nakatitig sa kawalan habang patuloy sa pagtulo ang luha sa mga mata. Sa hitsura nito mukhang matinding trauma ang inabot nito. Ilabas mo siya, na wika ko sa pulis na kaharap ko. Sir, hindi po pwede, suspect po siya sa tangkang pagpatay, sagot nito. Mapakla akong ngumiti at binalingan si Miguel. Lumapit ako habang seryosong nakikipag-usap sa police officer. Kung hindi nila agad-agad ilabas si Ashley, sisiguraduhin ko na may paglalagyan kayong lahat. At i-check mo lahat ang legalities ng pagkakahuli kay Ashley. Alamin mo kung dumaan ba ito sa due process, galit kong wika. Lorenzo, ginagawa ko na ang paraan para mailabas natin si Ashley. Huminahon ka, sagot na mangi. Miguel, sabihin mo sa akin, may kaso na ba siya at pwede nang ikulong, tanong ko. Sa officer. I think wala pa, right, tanong ko. Sir, I think may karapatan na mag-demand ang client ko. Kung wala pang naisang pangkaso kay Ashley, pwede sigurong ilabas muna siya. Wala dito ang complainant at unfair naman sa client namin na basta na lang ikulong. Isa pa, nagdadalang tao siya at may posible na makunan siya kapag magtagal pa siya dito. Hawak ko ang kanyang medical records at hindi maayos ang kanyang kalagayan. Katunayan yan, kakalabas niya lang ng hospital kanina, mahabang wika ni Miguel. Malalim na nag-isip ang officer at napabuntong hininga. Sorry sir, balak naman po talaga namin siyang pakawala kapag hindi makapunta ang complainant, ayusin lang po namin ang kanyang mga papeles tapos release din namin siya kaagad, sagot nito. Hindi ko mapigilan na yakapin ang noong tulala na si Ashley ng alalayan. Ito ng mga pulis palabas ng kulungan. Tama ang nakikita ko dito kanina pa. Nakatulala lang ito at parang wala sa sarili.
Ashley, hey, relax lang. Ligtas. Ka na. Nandito na ako. Hindi kita pababayaan, masuyo kong wika dito. Habang nakatitig sa kanyang magandang mukha. Wala pa rin itong reaksyon at diretsyo lang ang tingin. Parang wala itong nakikita. What happened to her? Narinig kong tanong ni Miguel. Kumalas ako sa pagkakayakap ko kay Ashley at inalalayan itong maglakad palabas ng presento. Agad naman sununod sa amin si Miguel. Stress, anxiety, pain. Sa pinagsama. Samang pakiramdam na yun, she tried to create her own world out of fear. Nangyayari yan sa mga taong pakiramdam niya hindi na siya tangap. Sa lipunang kanyang ginagalawan. Seryoso kong sagot. God. Ganyan kalaki ang naging epekto sa kanya dahil sa ginawa ni Ryder, sagot nito. Hindi ako umimik. Hanggang sa nakarating kanmi ng kotse. Ikaw na ang bahala sa kaso niya. Prepare na din ng kanyang mga documents, especially passport. Balak ko siyang dalhin sa lugar kung saan malayo siya sa gulong ito, seryosong wika ko kay Miguel. Natigilan ito. Ilalayo mo siya sa asawa niya. Nababaliw ka na ba, Lorenzo? Gagawin mo na naman ang ginawa mo noon kay Ingrid. Gusto mo na ba talagang magpatayan kayong dalawan, Ryder? Tanong nito. Malakas akong napabuntong hininga bago sumagot. Asawa. Hindi naging matinong asawa. Sa kanya si Ryder. Look at her. Kung matinong asawa si Ryder, hindi magkakaganyan si Ashley. Anong gusto mo? Hihintayin pa ba natin na tuluyan siyang mawala sa katinuan bago tulungan? Seryoso kong sagot kay Miguel. Natigilan ito at tumitig sa noon. Ay tulala pa rin na si Ashley. Doktor ako. Alam ko kung ano ang pinagdadaanan niya. Hinding-hindi ko siya pababayaan. Tutulungan ko siyang ma-overcome lahat, hindi takot na nararamdaman niya ngayon. Kaya please Miguel, tulungan mo akong i-provide ang mga papeles na kailangan niya. Ayaw ko nang iasa ang bagay na iyon sa ibang abogado. Hangat maaari. Gusto kong isekreto lahat ng nangyayari ngayon kay Ashley. Mahaba kong wika dito. Paano kung hanapin siya ni Ryder? Tanong nito. I don't care. Wala na akong pakialam sa kanya. Nandyan si Ingrid. Mas matutuwa siya kapag tuluyang mawala sa landas nila si Ashley, at kung sakaling hanapin niya si Ashley, walang sino man sa ating dalawa ang magsabi kung nasaan siya. Seryoso kung sagot. Pagkatapos ay ikinabit ko ang seatbelt kay Ashley. Muli kong sinulyapan si Miguel at tuluyan na ding sumakay sa driver set. Aasahan ko ang kooperasyon na zero. Siguro naman naawa ka sa kalagayan niya ngayon, di ba? Tawagan mo ako kapag tapos mo nang gawin ang ipinapagawa ko sa'yo. Wika ko dito at pinaandar na ang kotse. Pinasibad ko ito at diretsong nag-drive sa isa sa mga bahay ko sa Mandaluyong. Bagong bili ko ang bahay na iyon at walang sino man ang nakakaalam na kahit sino. Malibang sa pamilya ko. Mas gave kong doon muna mamalagi si Ashley habang ginagamot ko siya at inaayos ang kanyang mga papeles. Agad akong sinalubong ni Yaya Saling. Ito ang nagpalaki sa akin simula baby pa ako. Parang ina na din ang turing ko dito dahil ramdam ko ang pagmamahal nito simula bata pa ako. Busy ang tunay kung mga magulang noon dahil pareho silang doktor. Simula nang maging ganap na doktor na ako, naiintindihan ko na kung bakit mahirap ang propesyon na ito, dahil kailangan kong mailigtas ang buhay ng tao sa bingit ng kamatayan. Enzo, tumawag si mommy mo. Dinaanan ka daw ng hospital kanina. Pero wala ka daw
Tinatawagan ka din. Daw nila pero hindi ka sumasagot. Agad na balita nito sa akin. Hindi ko na. Ito sinagot at binuksan ko ang pintuan. Sa gawin ni Ashley. Kita ko ang pagkagulat sa mukha ni Yaya sa lingnang. Makita nito ang tulalang si Ashley. Diyos ko! Sino siya, Enzo? Kagandang. Bata, bulalas nito, hindi ko naman. Maiwasan ang mapangiti. Dito po muna siya. Kailanganan ko po ng katuwang para mag-alaga sa kanya. Sagot ko. Muli nitong tinitigan si Ashley. Anong nangyari sa kanya? Pipi ba? Siya, tanong muli nito. May problema po siya, Nay. Tulungan mo akong alagaan siya para tuluyan na siyang gumaling. Ikikwento ko po sa inyo ang mga nangyari sa kanya sa mga susunod na araw. Sa ngayon, kailangan ko ng mapagkakatiwalaang tao para maalagaan siya ng maayos. Sagot ko. Pagkatapos ay hinawakan ko si Ashley sa kamay at inalalayan na makababa ng kotse. Wala naman itong reaksyon at diretsyo lang ang tingin sa kawalan. Marahan akong napabuntong. Hini niya. Ash, dito ka muna ha? Huwa ka ng matakot. Walang sino man ang pwedeng manakit sa'yo. Ni kahit dulo ng buhok mo hindi na nila mahahawakan. Magpakatatag ka. Lalo na kay baby, marahan kong wika dito. At diretsong tinitigan sa kanyang nga mata. Wala pa rin itong reaksyon kaya hindi ko maiwasan na mapailing. Yaya, sabihin mo sa ibang mga kasambahay na kakausapin ko sila. Ngayon tulungan mo akong dalhin si Ashley sa isa sa mga guest room. Kailagang may magbantay sa kanya 24/7. Dahil sa sitwasyon niya. Gustuhin ko man siyang alagaan, hindi pwede dahil kailangan ako sa hospital, wika ko. Dito. Agad tumango si Yaya Saling. Walang problema, Enzo. Maganda nga. Ito para naman may pagkakaabalahan. Ako. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa batang iyan, sagot nito. Tumango ako at inakay ko na si Ashley papunta sa pansamantala niyang magiging kwarto. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit po ba sa'yo? Tatawagin ko po ang doktor, nag-aalala kong wika kay Lola nang mapansin kong dumilat ito. Tumitig ito sa akin at nagpakawala ng malungkot ng ngiti. Nasaan ako? Tanong nito. Hinawakan ko ito sa kamay at hinalikan. Nandito ka sa hospital, La. Nahulog ka sa hagdan. Itinulak ka daw ni Ashley. Sagot ko dito. Agad kong napansin ang gulat sa mga mata ni Lola pagkatapos kung bigkasin ang katagang iyon. Si Ashley. Itinulak ako. Kailan? Hindi. Ba't naglayas siya, naguguluhan? Nitong tanong. Natigilan ako. Si Ashley ang tumulak sa'yo sa hagdan, kaya ka nahulog. Kaya ka. Nandito sa hospital, sagot ko. Sinong may sabi sa'yo? Galit na wika ni Lola agad ha. Tulala akong napatitig. Dito kasabay ng pagragasa ng kabasa. Dibdib ko. Gulat na gulat ako sa reaksyon ni Lola agad ha. Si Ingrid. Nagtalo daw kayo kahapon ni Ashley at naitulak ka niya. Don't worry, La, pagbabayaran ni Ashley ang ginawa niya sa'yo. Muntik ka nang mapahamak dahil sa kanya, wika ko. Dito. Agad na nanlaki ang mga mata nito at pailing-iling na tumitig sa akin. Hanggang ngayon pa rin pala, handa ka pa rin na paikutin ng babaeng iyon. Kawawang Ashley, pati siya damay sa gulo ng pamilyang ito, sagot nito. Kasabay na pag-agos ng luha sa mga mata. Hindi naman ako makapaniwala. Aking narinig. Kung ganoon, paano po kayo nahulog? Sa hagdan. Si Ashley ang nakita kong kasama mo habang wala kang malay. Kaya inisip ko na siya ang dahilan, kaya
Kanahulog at iyon din ang sinabi ni Ingrid sa mga pulis, sagot ko dito. Nagulat ako nang biglang tumitig sa akin. Si Lola. Galit at kasabay ng pagtulo ng luha sa mga mata. Pinahuli mo siya. Pinakulong mo ang babaeng walang ginawa kundi pumayag sa mga pabor na hiniling ko. Pasigaw nitong tanong. Napaatras. Ako. Hindi si Ashley ang dahilan kaya ako nahulog sa hagdan. 2 araw na. Siyang hindi umuwi diba at hindi ko siya nakita ng araw na yun kaya imposible na magkakausap kami o magtalo kami. Kahit kailan hindi marunong sumagot-sagot sa akin ni asawa mo, Ryder. Kahit kailan hindi ko nakita kung paano magalit ang asawa mo. Siya ang pinakamarespetong babae na nakikilala ko kaya siyang gusto kong makasama mo habang buhay. Pero nabigo ako sa pagkakataon na ito. Isa ako sa sumira ng buhay niya. Hiyaw nito kasabay ng malakas na iyak. Tulala akong napatitig kay Lola. Napansin ko na lang na sinapo nito ang dibdib kasabay ang paghahabol ng hininga. Lola, agad na wika ko dito at hinawakan nito. Tinabig ako nito at galit. Natinitigan ako. Lumayo ka sa akin. Hayaan mo akong mamatay. Kasalanan ko ang lahat. Dapat pala hindi ko na pinakialaman kung sino ang gusto mong babae, sigaw nito habang patuloy ang paghahabol ng hininga. Ma'am, relax lang po muna kao. Parating na po si Dosi agad naman. Kaming dinaluhan ng nurse. Wala sa sariling napaatras ako habang hindi inaalis ang pagkakatitig kay Lola. Awang-awa ako dito. Patuloy ang paghahabol ng hininga habang may luha na lumalabas sa mga mata. Anong nangyari sa pasyente? Nagulat pa ako nang marinig ko ang boses ni Lorenzo. Seryoso ang mukha nito at diretsong naglakad sa kinaroroonan ni Lola. Ni hindi ako nito tinapunan ng tingin. Laglag ang mga balikat na naglakad. Ako palabas ng kwarto. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa mga nangyayari. Dobleng bigat ang nararamdaman ng puso ko dahil sa nangyari kay Lola at sa mga nalaman ko mula dito. Kung ganoon nagkamali ako. Walang kasalanan si Ashley. Naipikit ko ang aking mga mata habang tulala. Tumitig sa kawalan. Agad na sumagisa. Isip ko ang hitsura ni Ashley noong pinagbintangan ko ito na siyang tumulak kay Lola kaya nahulog ito sa hagdan. Muling bumalik sa balintataw ko kung paano ito nagmakaawa sa akin. Habang hawak ng mga pulis. Ang pagsuot ng posas dito na parang isang kriminal. Kung ganoon, nagsinungaling sa akin si Ingrid. Fuck! Ang tanga mo, Ryder. Galit na sigaw ko sabay suntok sa pader. Pakatapos ay padaos-dos akong naupo sa sahig. Hindi ko namalayan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Ako ang sumira sa lahat. Sa isang iglap, nasira ang masayang pagsasama ng pamilya namin. Ako ang dahilan kaya nagdurusa ngayon ang mga mahal ko. Sa buhay si Lola. Ang taong no zeroin pa. Man hindi na ako sinukuan. Ang taong nagpalaki sa akin at nagbigay ng lahat. Nang gusto ko. Si Ashley ang kakwa. Awang si Ashley. Basta ko na lang. Siyang pinagbintangan sa kasalan. Hindi niya nagawa. At ang masaklap. Pinakulong ko pa ito. Maayos na ang kalagayan ng lolam no. Ingatan mo siya. Ilayo mo siya sa stress. Mahina na ang kanyang puso. Dahil sa kanyang edad kaya kailangan. Iba yung pag-ingat, nagulat pa ako. Nang biglang magsalita si Lorenzo. Tinitigan ko ito. Tumayo ako at hinarap ito. Masaya ka na ba sa nga nangyari sa buhay ko ngayon? Siguro na diriwang.
Ang kalooban mo sa nakikita mo kung gaano ako kamiserable ngayon. Seryoso kong wika. Wala itong ipinakita na kahit na anong reaksyon. At seryoso akong tinitigan. Wala sa forte ko ang matuwa sa pagdurusa ng ibang tao. Ayusin mo ang buhay no Ryder. Simula gayon ibang doktor na ang titingin sa lola mo. Magiging abala na ako sa magsusunod na araw. Kung ayaw mong muling mag-cruise ang landas natin, iwasan ang lugar na ito, wika nito at tuluyan. Nang tumalikod, nasundan ko na lang ito ng tingin. Hindi ko akalain nang dahil sa isang babae, tuluyang nasira ang pagkakaibigan naming dalawa. Agad naman akong bumalik sa kwarto ni Lola. Halos madurog ang puso ko nang mapansin ko na may nakakabit na oxygen dito. Sorry La. Pangako ayusin ko ang lahat. Maging matatag ka at huwag mo akong ijuan, bulong ko dito sabay. Halik sa kanyang noo. Agad kong pinalis ang luha sa aking mga mata at binalingan ang nurse na nakatokang magbantay kay Lola. Aalis muna ako. Ikaw na muna ang bahala sa kanya, wika ko dito. Nakangiti naman itong tumango kaya. Muli akong lumabas ng silid ni Lola. Pagkalabas ng hospital ay agad na sumalubong sa akin ang nakakasilaw na sinag ng araw. Mabigat ang aking mga hakbang na naglakad patungong parking area. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Pakiramdam ko sobrang bigat ng nakapasan na problema sa balikat ko. Hindi ko alam kung paano itama lahat ng pagkakamali ko. Agad akong nag-drive patungong police station. Ito ang pinakamainam na gagawin ko ngayon. Ang palabasin si Ashley. Wala siyang kasalanan kaya hindi siya dapat magdusa ng ganito sa mga kamay ko.